Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Sharon, at syempre sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Magazine. Magandang hapon din, Miss Honey. Naku, long weekend na naman pala tayo. At dahil itong darating na Lunes ay gugunatain natin ang National Heroes Day. Kaya happy long weekend po sa ating lahat mga ka-TNK. Yan, happy long weekend indeed. Pero bago yan, dito muna tayo sa Happy TNK Day, di ba, Miss Sharon? Dahil gaya nga ng iyong nabanggit, Miss Sharon, patuloy pa rin po tayong napakikinggan ng ang Tinig ng Kababaihan sa Radio Magazine 1278 AM tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At meron din tayong replay sa Radio Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM tuwing Saturday po yan sa bagong time slot na po. Bagong time slot na po na 12:00 hanggang 1:00 ng hapon. Take note po mga ka-TNK, ang Saturday replay natin ay tuwing 12 noon o 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. At bukod sa radyo ay napapanood pa rin tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Affordabox. At pati sa YouTube, Miss Honey, mapapanood din ang ating live stream sa Radio Magazine YouTube channel. Hindi lang pala sa Facebook, Miss Sharon. Kaya muli magandang hapon sa mga nanonood po sa atin sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. At sa mga ka-TNK naman natin na gustong balikan ang mga past episodes natin, bisitahin lamang po ang aming website sa pcw.gov.ph/tinig-ng-kababaihan. Yun. Meron po tayong compilation ng ating mga past episodes mula po nung taong 2017. Wow, that's good to know, Miss Honey. At meron din kaming Digital God Library kung saan uploaded rin ang ating mga past episodes ng TNK. Bisitahin lamang po ninyo ang library.pcw.gov.ph at isearch ang Tinig ng Kababaihan. Magandang God work yan, Miss Honey. Kaya mga ka-TNK, i-browse nyo lang ang PCW Digital God Library. And speaking of God work, pakinggan po natin ito. God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Yan, Miss Sharon, sa ating featured God work ngayong episode natin, no? Yung PCW, pinangunahan ang National Assessment ng Philippine Plan for Gender Responsive Development o mas kilala sa acronym na PPGD 1995 to 2025. Nagsimula na nga po ang unang leg ng Regional Consultation Workshop ng PPGD Assessment sa Cagayan de Oro City, dyan sa Mindanao. Nitong August 18, nasusundan naman ng iba pang consultation workshop sa Visayas at Luzon at isang national validation workshop sa buwan ng Setyembre.
Ang nationwide assessment ay naglalayong suriin ang 3 dekadang plano para sa gender-responsive development ng Pilipinas at alamin kung ano pa nga ba yung mga pwede nating gawin, no, Ms. Sharon, upang tiyakin na ang gender equality at women empowerment ay mananatiling sentro ng development agenda ng Pilipinas. Alam mo, Ms. Sharon, yung PPGD ay binuo noong 1995 pa yan. Tagal na pala. Yan. Bilang tugon nga natin, no, ng ating bansa sa Beijing Platform for Action at pagpapatuloy ng Philippine Development Plan for Women noong 1989 hanggang 1992. Ito ay isang katunayan na ang Pilipinas ay para sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Ayan. Samantala naman, Ms. Sharon, muling nagawin ng karangalan yung ating family business short films ng Philippine Commission on Women at katuwang ang DDB Group Philippines matapos panalo ng Golds TV sa kategoryang Public Service and Activism sa 22nd Annual International Business Awards. Ang nasabing short films na binubuo ng Mirror at Play ay isang patunay na ang ating gobyerno ay laban sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC at commercial sexual exploitation of children o CSAM. At bukod sa paglikha ng ligtas na espasyo para sa mga kababaihan, binibigyan din ng PCW ang layunin ng pamahalaan na proteksyonan ang mga kababaihan kabilang na yung mga nagtatrabaho sa mass media, Ms. Sharon. Interesado ka dito, Yes. for sure. Noong August 7 nga ay dumalo at nakiisa ang PCW sa pangunguna po yan ng aming chairperson na si Ermelita Valdiavilla sa regional conference na inorganisa ng Asian Center for Journalism at Ateneo o ACFJ, katuwang ang Embassy of the Kingdom of the Netherlands. Layunin ng nasabing conference na tugunan ang mga isyong may kaugnayan sa gender-based discrimination na kinakaharap ng mga babaeng mamamahayag. Ibinahagi ni na Rappler Community Head Pia Ranyada, broadcast journalist Gretchen Ho, at iba pang mamamahayag ang kanilang mga karanasan at nanawagan ng pagkakaisa sa industriya at pagbuo ng mga suporta upang labanan ang diskriminasyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Miss Honey, bagamat hindi good news ang mga naging karanasan ng mga babaeng nasa media, mahalaga na meron tayong safe space para pag-usapan ang kanilang mga pinagdaanan. Kaya good job po sa Asian Center for Journalism at Ateneo, sa Embassy of the Kingdom of the Netherlands, and of course, sa Philippine Commission on Women, sa lahat ng Godvocates. Samantala, ito naman ang ating say sa TNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Pinagdiriwang natin ang National Heroes Day ngayong darating na Lunes. Nais naming malaman sa inyo po, sa inyong pananaw, paano maipapakita ang kabayanihan sa araw-araw? Yan po ang ating Say sa TNK Question of the Week. Nakapost na po ang tanong na ito sa PCW Facebook page kung saan pwede kayong mag-comment o mag-message. Pwede rin kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin namin ang inyong insights bago po matapos ang ating programa. Ulitin ko po ang numero 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At dahil nga ang episode natin ngayong hapon ay tungkol sa National Heroes Day. Nako, Ms. Sharon at mga ka-TNK, may makakasama po tayo mula mismo sa lead agency ng nasabing observance. Mahuhulaan niyo po ba kung saang ahensya nabibilang ang panauhin natin ngayong hapon? Parang alam ko na. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman
para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Okay mga ka-TNK, welcome back sa ating programa. Dahil nga nalalapit na ang National Heroes Day, ang ating episode ngayong hapon ay pinamagatang In Case You Missed It, Walang Kasarian ang Kabayanihan. Wow, mysterious, ano? Oo nga. At upang ipaliwanag sa atin ang kahalagahan ng kabayanihan, may makakasama po tayo live po via Zoom ang Senior History Researcher at Officer in Charge ng Research, Publication and Heraldry Division ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Walang iba po yan kundi si Miss Christine Dulnuan. Magandang hapon po, Miss Christine. Magandang hapon din po. Ayan. At welcome po sa ating programa. Bilang pambungad po, Miss Christine, ipakilala po muna natin sa ating mga ka-TNK ang inyong ahensya. Ano po ba ang mandato ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP? Okay. Ang National Historical Commission of the Philippines po, ang Tagalog, ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, ang kanyang mandato po ay upang pangalagaan, ikalat or i-promote ang ating kasaysayan, ang pagtuturo ng ating kasaysayan, ang research, heraldika, yung konserbasyon at preservation po ng ating mga pamana, mga heritage sites and structures. Kasama din po sa aming mandato yon. At pinapangaralan din po natin ang ating mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Inaalala po natin yon at mga personalidad na nagsulong ng pagiging ating pagkabansa ng kanilang panahon, tulad ng mga panahon ng revolusyon, ng mga ating mga bayani ng panahon na yon. So, inaalala po natin sila through commemorative events o yung mga araw ng kanilang kapanganakan, araw ng kanilang mga mahalagang nangyari or na i-contribute nila sa ating bansa. Opo. Ayan. Ma'am Christine, bakit po mahalaga yung pagdiriwang? Kasi 'di ba sa Monday po, sa darating na Monday yung National Heroes Day, bakit po mahalaga yung pagdiriwang ng pambansang araw ng mga bayani sa kasaysayan at kamalayan po nating mga Pilipino? Ano po ba yung theme natin this year? At may mga programang inihanda po ba ang NHCP para sa pagdiriwang na ito? Yeah.
This year po, ngayong taon, ang tema ng ating Araw ng Mga Bayani, Diwa ng Kasaysayan, Kabilin sa Kabataan, or Spirit of History, Heritage for the Youth. Ang taon po kasi ng 2025, inilaan din natin na dekada ng mga kabataan. So, marami din tayong mga activities po para sa mga kabataan natin. Katulad ng lumalabas ngayon sa screen, yung lately lang natin na isinagawa, yung pagbukas ng Buwan ng Kasaysayan ng August 1, ito sa Gateway. Ito yung His2X or History to Experience. So, inaalala po natin ang Araw ng Mga Bayani dahil kailangan nating, mahirap po pagkalimutan natin ang ating kasaysayan. Kailangan natin yung pag-alaala para mapanatili sa atin yung kanilang kabayanihan, yung kanilang sakripisyo, yung kanilang mga naiambag sa bayan, yung values nila, yung kanilang mga katangian, para po hindi natin makalimutan. At sana magbigay ng inspirasyon din sa atin na sa ating panahon din, kung ano yung kaya nating gawin para sa bayan, na ikagaganda ng bayan at ng nakakarami, magawa din po natin katulad ng kanilang nagawa nung kanilang mga panahon. So, yun po, yung isang dahilan kung bakit natin inaalala yung Araw ng Mga Bayani. Ayan po. Paano po ba yung process o yung proseso ng pagpili sa mga itinuturing na bayani ng ating bayan, Ma'am Christine? Ang NHCP po ba ang nangunguna rito? Hindi. Ang pagpili, lalo na sa mga panahon natin ngayon, hindi po siya parang batas. Hindi po siya process. It happens naturally po. Yung clamor or acclamation, yung kagustuhan ng nakakarami. Yung halimbawa po may isang naging gumawa ng katapangan para sa bayan. Nare-retain naman po yung memory, yung ginawa nung personalidad na yon. Hindi siya yung basta makakalimutan. At meron din siyang impact, meron din siyang effect sa ating komunidad, sa mga susunod na pangyayari. So, ganun po, natural na nangyayari. Hindi po natin siya din in-encourage na isabatas. Alam nyo naman po, pagkasama na yung politics dyan. Maaaring hindi na genuine, kumbaga, yung pagpili natin, yung pag-process. So, it's more on parang reaction po ng taong bayan. At ang reaction na yan ay nagtagal. At naramdaman at nakita din natin yung impact at yung effect. Doon po natin masasabi yung value na nasasawa ng isang maituturing nating bayani. Pero sino po, ma'am, yung nagva-validate yung kunyari yung isang karanasan na malaki ang impact sa society? Ang NHCP po ba? Or ibang ahensya? Hindi lamang po NHCP. Kasama po natin ang, sabi nga natin, ang taong bayan. Kasama din natin ang ibang mga institusyon. Mga nasa academe. Ayun. Yun po, mga ibang ahensya din po. Kasi pinag-aaralan din natin yung nagawa, yung naging effect. Kasi baka mamaya dala lamang ng emosyon. Natin, bayani to. Tapos pagkagising, sabihin natin, ay hindi pala. Nagbago isip. Ayan. Kaya maganda po na it takes time. Nahuhulman yan. Correct. Ayan. Ma'am, sige po. Contribution po ng tao pag naging legacy siya, nagtatagal, nararamdaman natin at naaalala natin yung magandang ginawa.
Opo. Okay. Ayan. Ma'am Christine, maliban po, kasi syempre, pag sinabing bayani, ang lagi natin naiisip si Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio. Meron pa po bang mga ibang personalidad, base po dun sa mga research ninyo no, sa NHCP, na kilala po sa kasaysayan, lalo na po yung siguro dahil nasa tinig ng kababaihan tayo, Ma'am Christine, yung mga babaeng bayani po na base po sa inyong research na sa tingin nyo dapat ding mas makilala pa ng ating mga kababayan? Marami din po. It's just so happen na ang pinaka nailuklok na nung unang panahon pa, bago pa nagkaroon ng NHCP, even si Rizal at si Bonifacio. Pero marami din po yung mga lumaban nung panahon ng revolusyon, laban sa Espanya, nung panahong digmaang Pilipino at Amerikano, at nung mga panahon ng Hapon. Kinikilala din po natin sila. But as much as possible po, hindi natin sinasabi na or dinideclare na hero. Sabi nga natin, hindi siya yung official na parang declaration, yung ganon. But meron po, pagdating sa mga kababaihan, sige po, pwede po kayong magbanggit, ma'am, ng isa na naaalala ninyo. Sino may isip mo, Miss Sharon? Melchora Aquino? Tama po, si Tandang Sora. So, siya po yung kinikilala natin, na tumulong sa mga katipuneros po. Bago pa sumiklab yung yung revolusyon. At nung nagtipon-tipon po yung mga katipunero, siya rin po yung nandoon na sabi nga sa kasaysayan, siya yung tumulong, siya nagpakain, yung mga ganon. Tapos meron din pong isa, si Gregoria de Jesus. Yes. Ayan. Ang may bahay ni Andres Bonifacio, na ang naging role po niya noon, siya po yung tagapagtago ng mga dokumento ng Katipunan. Meron din pa nung panahon din ng revolusyon, nung laban sa Espanya at sa Amerika, meron din po si Teresa Magbanwa. Ayan. Naman po ito sa Panay. Siya po ay isang guro, teacher by profession. Pero dahil sa tawag ng pangangailangan ng bayan ng panahon na yon, hindi na po chok yung kanyang hinawakan. Na po at baril. Sumama na rin sa labanan. Si Agueda Kahabagan din po, siya ay kilalang general ng revolusyon. Lumaban din po siya nung panahon ng Espanya at nung digmaang Pilipino-Amerikano. Meron pa si Trinidad Texon. Siya naman po ay naging kasama ni General Gregorio del Pilar at tumulong sa mga sugatan na Filipinos, mga sundalong Pilipino nung panahon ng digmaan. Tapos World War II meron din po tayo. May isang interesting, si Commander Liwayway. Naalala niyo po siya. Remedios Paraiso po yung pangalan. Ang isang interesting ko sa kanya, kailangan maganda siya pag susulong sa digmaan. So magli-lipstick po muna siya, mag-aayos bago humarap sa mga kaaway. Bakit kaya? Hindi ko po rin alam. Kiralan pa natin lalo. World War II din po, si Maria Orosa, siya din po ay tumulong sa mga guerrilla, ng Markings guerrilla in particular. Tapos isa rin pong martir, si Jose Fallanis Escoda po, na kilalang-kilala ng mga mag-aaral dahil sa Girl Scout. At saka nasa 1,000 piso. Yung naunang edition. So, sila po, marami pa po kung tutuusin, kung hahalugin pa natin ang mga aklat. Lumalabas po yung mga ibang pangalan. Actually, yung iba po dito is lately lang namin na-discover. So,
marami naman po, mga kababaihan. Natin na-imagine paano nila nagawa yun. Opo. Lumabas tapang nila sa gitna ng digmaan. Kaya ma'am, ano po kayang gagawin ninyo? Oo nga po, no? Kaya ang ganda na na sabi nga ni Ma'am Christine, no, yung iba sa kanila late lang din na nahahalongkat ng NHCP no sa kasaysayan. Kaya maganda na sabi nyo nga po, dapat patuloy na pinag-aaralan, nagsasaliksik tayo tungkol sa kasaysayan ng bayan natin and yung mga na-contribute ng mga Pilipino, hindi lang mga kalalakihan, kundi mga kababaihan din, no, na may malaking role din pala na ginampanan nung mga panahon. Kung ano yung tawag nung panahon nila eh. Kasi tawag nung panahon nila, makipagbakbakan sa dayuhan na nanakop sa bayan natin. Kaya siguro lumabas ang tapang ng mga kababaihan nung araw. Sabi niyo nga, Ma'am Christine, na yung iba ngayon nyo palang na-discover, yun po ba ay naisama na sa mga libro ng ating mga kabataan ngayon para makilala rin itong mga bagong na-discover na mga bayani? Hindi ko po alam pagdating sa aklat ng textbook. Pero may mga lumalabas naman po sa mga publikasyon ng kasaysayan, ng mga journals, like sa journal namin, may mga lumalabas, may mga submissions ng pag-aaral ng mga hindi pa gaanong kilala ng mga personalidad na nagpakita ng kabayanihan at tapang noong panahon ng mga digmaan. So may mga lumalabas po. Isa po yun, yung 2016, I think, hindi tayo masyadong familiar. Pero nung inuwi po yung kanyang bangkay dito sa Pilipinas at inilibing sa libingan ng mga bayani, si Magdalena Leones. Isa din siyang spy noong World War II. Isa po siyang Jaconesa, naging spy, na tagapagdala naman ng mga radio parts na idinadaan, patago na idinadaan sa mga, sabi nila, at ano tawag natin doon, parang postguards ng mga Hapon. So, dahil babae siya, dahil Jaconesa, so medyo may sense of security, pero bit-bit niya actually mga radio parts na assemble ng mga guerrilla para makapag-communicate. So, ganda yun. Na-award po siya ng Silver Medal Award ng United States Army after the war. At patay po siya sa US, inuwi yung kanyang bangkay dito sa Pilipinas at inilibing sa libingan ng mga bayani. Ma'am Christine, ayan, dugtong na tanong po, no, kasi malamang marami sa mga nakikinig din sa atin, no, yung may interest na mas pag-aralan, lalo na yung nag-aaral po ng mga women's studies o sadyang may interest sa kasaysayan. Kapag po gusto nilang mag-research, meron po ba kayong library or website kung saan makikita po yung mga documents o siguro mga lumang mga references para po sa ganitong mga topic po. Dito po sa aming tanggapan, meron po tayong resource center na tinatawag. Open po siya from Monday to 8 to 5. Pwede pong mag-walk-in na mag-research. Meron din po tayong website, yung National Memory Project. Although bago pa lang to at dinadagdagan pa lang namin yung mga digital files na pwedeng ma-access kahit nasaan yung researcher. Opo. At marami din po ngayon ang open. Salamat sa internet, Opo. At mga Philippine records po na-access na nasa US, na-access din natin sa internet. Bukan lang natin na mag-type ng mga keywords, lalabas yan. Yung mga UMich or Haiti Trust, mga digital libraries po ito ng US at yung mga original documents po yung nandun, naka-scan. So, marami na pong access. Ayun. Maganda po yan, naka-archive ang natin. Tsaka may resource center sa NHCP.
O kung malayo kayo sa NHCP online, pwede rin mag-search. Oo. Kaya nga po, usapang gender naman tayo, usapang gender equality at women empowerment, no? Paano po kinikilala ng NHCP ang kontribusyon ng mga kababaihang Pilipino sa ating kasaysayan? Na-mention nyo nga po kanina, yung bagong-bagong bayani na kanina. May mga inisyatiba po ba ang inyong ahensya upang maitaas ang kamalayan tungkol sa mga babaeng bayani ng Pilipinas? Lalong-lalo na po sa mga, syempre, mga bagong bayani na kakadiscover bagong pa lang. tuklas. Yes. Gumagawa po tayo ng mga articles tungkol sa kanila. Nilalagay natin sa social media. Minsan naman po, sabi nga natin, nailalathala sa mga journal kung may mga nag-submit ng mga academic studies tungkol sa kanilang buhay. At isa pang ginagawa ng NHCP, paglalagay ng historical marker sa kanilang alaala. Meron din po, marami na rin po tayo mga kababaihan na merong historical marker. Familiar po kayo doon? Yun po yung nakikita natin na parang malaking plake na makapulakal na merong selyo ng Republika ng Pilipinas. Ayun. Mga Ayun po, historical marker. All po yung mga markers na yon sa tahanan or sa bayan kung saan connected yung personality na yon. Ayun. So, isa po yon. At saka yung nabanggit nga ni Ma'am Christine kanina, Miss Sharon, no? Yung patuloy na pagsasaliksik ng tungkol sa kanila. And eventually, yun nga, paglabas ng mga articles tungkol dun sa kanilang kabayanihan. At mga naging mga roles na ginampanan para sa pagtataguyod nung ating kasarinlan, ganyan, sa pagtataguyod ng development ng ating bayan. Yan, maraming salamat po, Ma'am Christine, sa inyong mga ibinahagi tungkol sa NHCP. Pero bibitinin muna natin yung ating usapan. Mamaya po, pag-usapan naman natin kung ilan nga ba yung mga bayani sa ating bayan, sa ating kasaysayan, at sino sa ating mga bayani ang mga naging tagapagtaguyod ng gender equality. Meron kayang na-discover na sila, Ma'am Christine. Alamin po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya.
Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na in case you missed it, walang kasarian ang kabayanihan, kasama pa rin po natin live via Zoom si Ms. Christine Dulnuan mula sa National Historical Commission of the Philippines. Ayan, Ma'am, hello ulit, Ma'am Christine. Yan. Bilang pagpapatuloy po ng ating talakayan, eto, curious lang kami. Kung may data po ba tayo, kung sa ngayon po ba, ilan po yung mga opisyal na kinikilalang bayani ng ating kasaysayan? Ilan po sa kanila yung kababaihan? Ayan. And sa ngayon po ba, mas marami pa rin talaga yung, kumbaga, na-discover na, ika nga, di ba? Na kinikilala na mga bayani compared po doon sa mga women. And bakit po kaya ganun yung, yung numbers? Okay. Muli, ate po ipapaalala, no? Wala tayong sinasabi na official. Na heroes or something kasi magkakaroon ng limitasyon. Paano kapag may mga lumabas pa lalo, no? Or the future, yung sinasabi nating may ma-discover din pala natin na hindi karapat dapat ilagay siya sa yon. Yung mga ganun, dynamic po kasi. Opo. So, hindi rin po maiwasan na mas marami ang kalalakihan dahil imaginin po natin yung pinanggagalingan natin kung bakit natin nasabi sila yung mga bayani, mga panahon ng pakikipaglaban para sa kalayaan o kasarinlan ng Pilipinas. And sabi nga war is a man's world, although hindi na ngayon dahil marami na rin babae na sa mga hukbong nasa or something, pero nung panahon na yon, opo, mas marami pa rin po ang kalalakihan at hindi na sadya. Dahil hindi pinili or hindi naman natin na inilagay na parang mas marami dapat yung ganito or pantay. Depende po kung ano yung mga lumabas, yung mga ni-discover sa pagsasaliksik natin. Pero, yung nasabi ko po kanina, mas lumalabas naman po, mas dumadami na yung mga babae. Siguro kasi Miss Sharon and Ma'am Christine, mas obvious kasi yung lalo na nung panahon nga ng World War II ganyan, mas obvious na yung nakikipagbarilan talaga, nakikipaglaban ay yung mga kalalakihan, mas marami. Pero gaya nga nung nabanggit ni Sharon, ni Ma'am Christine kanina, base doon sa patuloy na pagsasaliksik, pag-aaral ng mga documents, verified documents, ay lumilitaw na may mga mahahalagang bahagi na ginampanan din yung kababaihan nung time na yon, at nakikilala sila unti-unti, di ba? Gusto ko rin pong idagdag na kabayanihan din naman ang ginawa ng maraming mga kababaihan nung panahon na yon, although wala sila sa battlefront. Sila, sabi nga, sila yung mga tumutulong sa pagpapakain, paggagamot sa mga sugatan, yung mga ganon. Although meron lang mas lumilitaw na mga pangalan ng mga kababaihan. Ayan. Sige po. Mayroon po ba tayong mga bayani, babae man o lalaki, no? Ayan. Yung na maituturing na tagapagtaguyod ng gender equality kahit noong panahong hindi pa ito formal na advokasya ng ating pamahalaan. Paano po nila pinapakita yung paniniwalang ito? Kumbaga, kasi syempre yung nasabi nyo nga po, mas marami ang mga kalalakihan before. Kasi nga, parang pinoprotektahan ng mga kababaihan before, 'di ba? Kaya parang diyan lang kayo sa bahay, diyan lang kayo sa sa kuta natin, kuta. Tama. Yung ganon. Ano naman yung pwedeng gawin ng mga babae na, yun nga, na gender neutral pagdating sa mga bayani? Yun nga po, surprisingly, meron po. Yung for example, nung nagsimula din po mga
1905, mga turn of the century, naglalabasan na rin po yung mga asosasyon ng mga kababaihan. At ay pangalagaan nila yung kapwa nila, kung ano yung civic organizations, ano yung kaya nilang itulong para sa bayan. Pero ang isang pinakamahalaga po na naumpisahan nila nung panahon na yon ay yung pagsulong sa karapatan ng mga kababaihan bumoto at maihalal. Yun. Nagsimula po yon nung early American period. Iyan lang, sabi nga, hindi sanay ang mga lalaki na may ganon. So, parang binabaril nila yung mga pagsusulong na yon. So, medyo tumaan po sa mahabang diskusyon. Pero ipinaglaban po ito ng mga kababaihan nung panahon na yon. Nagkaroon sila ng mga organisasyon. Yung halimbawa na po dito, yung National Federation of Women's Club, yung mga ganon. National League of Filipino Women. Meron na palang ganon, ano noon? University Women. So, nagtulong-tulong din po. Nagbuo sila ng mga organisasyon para isulong. Para kalampagin ang pamahalaan ng time na yan na, bigyan nyo naman kami ng karapatan namin bumoto. At andin na po sa pwesto ng pamamahala pamumuno sa So yung women suffragists natin, no? It was a long journey. Ang ilan po sa mga kilala na nagsulong ng women's suffrage or movement na yon, sila Pura Villanueva Calao, ang journalist siya at manunulat. Sila Jose Fallanes Escoda ulit. Marami din po sila. Pilar Hidalgo Lim. Yes. Masyadong nakuha yung mga pangalan, no? But it's available po sa internet. Hanapin lang natin yung mga suprahista. Ng karapatan ng mga kababayan. Talagang hanggang ngayon, Miss Sharon, sabi nga ni Ma'am Christine, dapat may legacy na naiiwan, kaya tinuturing na bayani. Hanggang ngayon, enjoy natin ang right to vote. Karapatan, yes. Bilang kababaihan. To vote, yes. Naalala natin sila, kung hindi po sa kanilang tapang na humarap sa mga leader noon, ng mga kalalakihan, na pag binabasa mo nga yung mga stories nila, parang minsan pinipilosopo na lang, yung mga ganon. Hindi siniseryoso yung kanilang pinaglalaban. Tinitigilan ka na. Opo. Na parang insignificant yung gusto ninyong mangyari. So, interestingly po, gusto ko lang tapusin yung part na ito kasi napakaganda. Sige po. So, ipinagpatuloy po nila, imagine, from early American period hanggang 1930s. Wow. Ang tagal. Hanggang 1937. Oo. 1937. Nung nagkaroon na ng konstitusyon noong 1934, yung Commonwealth, batas Commonwealth natin, sinabi doon na bubuksan ang bibigyan puwang or ang karapatan ng mga kababaihan na bumoto on condition. May mga conditions. Like for example, magkakaroon ng boto ng 300 women 300 qualified na aabot ng 300 para pagbotohan nila na gusto nila na magkaroon ng karapatang bumoto at mahalal sa pwesto. Parang plebisito, kumbaga sa atin ngayon. Parang gano'n. Plebiscite po. Plebisito. So, 300 lang naman po yung hinihingi. So, parang na-imagine na po natin anong ginawa nila Jose Fallanes, Escoda, at nung iba pa. Paano nag-ipon? Manpower ang ginawa po. Parang hindi na natin na-imagine kung gaano sila wala pa namang social media noon. Wala pang social media noon. So, paano kaya nila ginawa po Ngayon kasi, labas ka lang sa social media, maingay na. Yes.
Pero sa ito po, surprise, ang nakakatuwa dito, 300 lang po ang hinihingi ng batas upang payagan ng mga kababaihan na bumoto. Ilang boto po ang lumabas? Guess what? Ilan How po? many? Ilan po? 447,000. Wow. 1,000. Yes. Wow. Pero Talaga. mga kababaihan na umayaw. Siguro niniwala pa rin sila na patriarchal lang dapat. May 40,000 naman po na nag-vote ng no. Pero mas marami po yung Yes. lumabas. Mas marami pa sa hinihingi na 300 lamang. So, lampas-lampas po yun. Kaya ang nangyari po, noong September 17, 1937, nilagdaan na po ni Pangulong Manuel L. Quezon yung batas na or legal basis para pwede nang sumali sa elections ang mga babae. Ayun. Yay! Yay. Ayan. Na na-enjoy natin Ang ngayon. Yes. And hindi na lang mag-join sa election bilang botante, Pwede pati rin tumakbo mahalal. at Ayan. mahalal bilang pinuno ng ating bayan. And marami po ngayon, since na-open po yung karapatan ng mga kababaihan na mahalal, marami na rin po tayo mga kababaihan na nag-leader sa lipunan na maayos naman po. Opo. Ma'am Christine, ayan. Sa progress ng ating bansa. Opo. Sa inyo pong pananaw, paano po natin magagamit yung paggunita po sa ating mga bayani upang mas mapalakas pa nga po yung national unity, yung pagmamahal po sa bayan, lalo na po dun sa mga, syempre, iba naman po yung challenges na kinakaharap natin sa panahon natin ngayon. Opo. Paano natin... Ayan po. Paano po natin magagamit yung importance nga po nitong looking back, no? Yung pag-aaral ng kasaysayan, paggunita sa mga bayani, para mas mapalakas po natin yung national unity and yung pagmamahal po sa bayan. Sa akin po, yung kailangan talaga natin po ituro. Lalo na siguro sa mga kabataan, ano po? Yeah. Kailangan po natin talagang ituro. Kung magbigay ng mabigyan ng mga pagkakataon, yung may bahagi po natin ano yung mga nagawa ng mga nauna sa atin para sa bayan. Yung selfless sacrifice nila. Na tsaka, alam mo yun, kaya, ayoko na ang gagaling po nila, yung mga nauna. Alam mo, parang hindi na nila inisip yung kanilang sariling kapakanan, kundi para sa bayan na. Opo. Ayan. Siguro, ginawa nila ang kanilang Opo. abot ng kanilang kaya para makapaggawa, maisagawa ang kanilang nais para. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakal. Ma'am Christine, related po dyan, no? Dumako naman tayo. Kasi kanina po, tinanong po natin yung ating mga ka-TNK, ang ating mga listeners, kung sa pananaw po nila, paano ba nila mapapakita yung kabayanihan sa araw-araw. So, Miss Sharon, basahin lang natin. Ito po nga po, Ma'am Christine, yung sinabi ni insight po ni Kel sa pagrespeto sa bawat isa, anuman ang kanilang kalagayan at pinaniniwalaan, basta walang natatapakan na iba at alam nila ang tama at mali. Sabi naman po ni Christian Ibana, ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan ay isang kabayanihang makakabuti sa kalikasan, lalo na sa panahon ngayon ng tag-ulan na nagdudulot ng pagbabaha sa mga na may negatibong epekto sa ating mga Pilipino. At sabi naman ni Richard Bienes, sa simpleng mga bagay tulad ng pagtulong sa kapwa, pagiging tapat, pagrespeto sa iba at paggawa ng mabuti kahit walang kapalit. Kahit maliit, nagiging malaking ambag ito sa kapwa at sa bayan. Sabi naman po ni Teddy Bernal, yan, maipapakita ito hindi lamang sa paggawa ng tama, kundi pati na rin sa pagpili na gawin kung ano ang nararapat. Hindi lang po kasi sapat na may konsepto tayo ng pagiging bayani sa pamamagitan ng magagandang salita o mabubuting hangarin. Higit na mahalaga ang konkretong pagkilos, ang paninindigan sa tama, at ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang nakakabuti, hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapwa at sa ating bayan. At say naman ni Eden Alnas Duldulaw Soriano, mula sa Godvocates Community, maraming paraan upang maipakita ang kabayanihan sa araw-araw. Pagtulong sa kapwa o kapitbahay, lalo na kapag may emergency. Pagwawalis sa labas ng bakuran at pagluluto para sa mga anak. Ayan. Say naman po, may pahabol na insight si Justin Jade Galieto, maipapakita ang kabayanihan sa pang-araw-araw sa pagiging mabuting tao, pagkakaroon ng malasakit at pakikipagkapwa-tao sa ating dedikasyong gumawa ng tama, tapat at angkop na gawi sa araw-araw. Nagiging halimbawa tayo sa ating mga kapwa upang maging isang bayani at sa ating maliit na paraan, mula sa isip, puso, salita at gawa. And Miss Sharon at Yes. Ma'am Christine, may humabol pa sa ating live stream. Sabi po ni Sean Kyle Flores, para sa akin na ipapakita ang kabayanihan sa araw-araw sa pamamagitan ng sipag at tiyaga sa paggawa, pagtuloy sa laban sa kabila ng hirap at pananalig sa Diyos upang manatiling matatag at may pag-asa. Okay, salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang insights. Kayo po, Miss Christine, ano po ba ang masasabi ninyo dito po sa mga insights nila ng ating mga viewers and listeners sa say ng ating mga ka-TNK? Super agree po ako. 100%. Tamang-tama po yung kanilang mga ginawa. Yes. Ang isang favorite ko po dyan na natutunan ko talaga hanggang ngayon, yung nabanggit kanina yung pagtatapon ng basura. Correct. Kahit hindi wrapper yan, wag mong itapon yan. Nakita po ako, naalala ko kinder, wag mong itapon yan dahil either maging bara sa mga pag naipon, iuwi mo, bulsa mo, dalhin mo sa bahay, iuwi mo, doon mo itapon sa basurahan. Kung wala kang makita sa basurahan. Well said nga po. Bagay po, pero imaginein po natin kung lahat tayong nasa Manila, ganun ang gagawin, di po ba? Isang bundok na yun. Correct. Yun din po rin. Imagine natin, walang maiipon.
na mapupunta sa mga, magbabara sa mga imbornal. Feel natin yan ngayon kasi ang dami raw baha ngayon sa Metro Manila. Po. Yan din po yung agad na tumatak din sa isip ko dun sa kanilang mga insights. Yung sa akin naman po, tapat mo, linis mo. Diba? Kung ganyan po, walang, diba, mamiminimize po yung mga baha. Pero Ma'am Christine, sa atin pong pagtatapos, ano po yung mensahe nyo sa ating mga kababaihang Pilipino ngayong National Heroes Day? Tulad po ng ating tema, walang kasarian ang kabayanihan. At we can be heroes. Yes. Pwede tayo maging bayani in our own little ways. Mag-umpisa po tayo doon. And tapos dagdagan hanggang lumaki yung ating nagiging kontribusyon para sa bayan, sa kapwa natin. Yun po yung aking ma-share. Tayo po ay isang bayani in our own rights. Gumawa lang po tayo ng tama. Huwag po tayong sana maging instrumento ng kabalintunaan or magagi. Yung like for example sa social media ngayon, sana po hindi tayo kasama sa nagkakalat ng fake news. Opo. Start ng kasaysayan. So, yun po yung aking masasabi. Ayan. Marami pong salamat. Very practical at doable ang payo ng ating guest ngayong araw. Mga ka-TNK, narinig nga po natin ang tinig ni Senior History Researcher at Officer in Charge ng Research, Publication and Heraldry Division ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Walang iba kundi si Miss Christine Dulnuan. Marami pong salamat, Miss Christine, at sa punto pong ito, nais din naming pasalamatan ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Muli po, ako po si Sharon Enriquez. Salamat, Miss Sharon, at salamat din sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ng aming chairperson, Ermelita V. Villavilla, and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o CARE-MD na bumubuo sa TNK Production Team. Ako po si Hani Castro. At tandaan po natin, wala sa kasarian, sa pangalan, sa posisyon, sa kasikatan o sa katayuan sa buhay ang kabayanihan. Kahit sino po tayo, kung lagi nating pinipili ang tama at makabubuti para sa nakararami, pinapahalagahan natin ang ating kapwa, ang kalikasan at ang ating bansa, at hindi tayo nabubuhay para lamang sa ating sarili. Tayo po ay may tuturing na bayani ng ating lahi. Mga ka-TNK, Happy National Heroes Day. Happy National Heroes Day and happy long weekend. Manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM. Hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran.